Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Atin naman pong ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Patuloy pa rin ang pagsugod ng mga babaeng zombie sa kampo ni Sir Gregory. Pero makikita din sa mga mata nito na naluluha ang mga ito. Pero walang hirap itong tinatapos ni Sir Gregory. Nakakalmot din ng ibang zombie si Sir Gregory, pero wala lang ito sa kanya. Ito ay dahil sa kanyang aura. Patuloy lang ang pagpapabagsak ni Gregory sa walang tigil na pagsugod ng mga zombie. Napakalakas ng impact ng atake ni Gregory na para ba ang katangian ng kanyang aura ay lakas. May sumubok muling umatake sa kanya sa likod pero bigla itong bumagsak dahil sa tama ng pana sa ulo. Unti-unti itong nasusunog dahil sa holy power na nasa pana. Tamang-tama ang pag-asinta ni Sir Cade sa zombie. Hingal na din si Sir Cade at dumudugo na rin ang kanyang mga daliri. Napamura naman si Sir Gregory. Sana daw ay ganito rin siya kapopular sa mga babae sa araw-araw ng buhay niya. May mga zombie pa rin na sumusubok na abutin siya. Sinabi ni Sir Gregory na marami na siyang nakitang masasamang bagay ngayon araw. Kasama na dito ang walang tigil na pagngiti ng pari na nakakainis. Sinabi naman ng pari na gawin daw niya ang gusto niyang gawin. Dahil siya ay isang nilalang na kahit kamatayan ay hindi siya kayang pigilan. Tila mas lalong nagalit si Gregory sa mga sinasabi niya. Tingnan daw nila kung makakapagsalita pa siya matapos niyang putulin ang ulo nito. Pero hindi pa rin mapigilan ng huwad na pari na tumawa. Tama, tumawa lang daw siya hanggang sa huli dahil ito ang katapusan. Isang napakalakas na slash ang pinakawalan ni Gregory na dumagundong sa buong simbahan. At sa isang iglap ay lumipad ang ulo ng huwad na pari. Bumagsak ito sa sahig at wala ng buhay ang katawan nito. Tumigil naman kaagad sa paggalaw ang mga zombie. Napansin kaagad ni Sir Cade ito. Hindi na daw gumagalaw ang mga babae. Sinabi ni Justia na para matalo ang hukbo, kailangang talunin ang kanilang commander. Tama daw ang paghusga ni Sir Gregory at ang kanyang desisyon. Napamura muli si Gregory, napakahirap naman ang araw na ito. Kailangan niyang uminom hanggang manlabo ang paningin niya ngayong gabi. Hindi nila inaasahan na marinig ang boses ng pari. Naaalala niya daw na wala palang wine kanina nang nagsagawa siya ng misa. Napatigil si Sir Gregory nang narinig niya ito. Kahit si Justia at Sir Cade ay tila nanlamig din ang kanilang katawan dahil sa sama ng enerhiya na bumabalot sa simbahan. Biglang nagsalita pugot na ulo. Kung hindi naman daw masyadong abala ay nais niya rin makainom kahit kaunti ng alak ni Gregory. Ano daw ang nangyayari pagtataka ni Gregory? Bigla naman gumalaw ang katawan ng pari sa likod ni Gregory. Sumigaw si Sir Cade at binalaan si Gregory. Tumayo ang katawan ng pari at agad din ito naramdaman ni Gregory. Tila nanlamig siya at pinagpawisan. Biglang lumabas ang asul na apoy sa katawan ng pari. Nakilala agad ito ni Justia. Ang isang walang ulo na kabalyero. Isang dulahan. Ito pala ang tunay na pagkatao ng pari. Patuloy naman si Vlad sa pag-akyat sa itaas ng simbahan papunta sa kampana para sirain ito at nang mapigilan ang sumpa. At dumating na nga siya sa tuktok. Ang kampana ay napupuno ng napakalakas na dark magic. Sa isip ni Vlad ay ito na ang pagkakataon niya. Sinabi ng boses sa kanya na ito ay isang sumpa na gawa ng isang noble na warlock. Ibigay daw ni Vlad ang lahat na lakas niya at sirain ang spell sa isang atake lang. Agad na sumunod si Vlad sa utos ng boses. Pinalabas ni Vlad ang kanyang mundo at tila nasa itaas siya ng isang kalmadong lawa. Iniipon niya ang kanyang lakas para sa isang atake na makakasira sa sumpa. Pero hindi niya inaasahan ang isang matinding panganib na nagbabadyang pumihil sa kanya. Ang dulahan. Sinigawan ng boses si Vlad na umiwas. Tila nakaramdam si Vlad ng takot at panganib. Unti-unting nawawasak ang kinakatayuan ni Vlad. Ano daw ang nangyayari at bakit yumayanig? Kapag hindi siya umalis ay matatabunan siya ng mga bato kapag gumuho ito. Sa likod ni Vlad ay napansin niya ang bubong ng simabehan na kung saan ay hindi apektado ng bitak. Mabilis siyang tumalon ay pumunta sa bubong habang iniiwasan ang mga malalaking bato na nawawasak. Tagumpay nga nakarating siya sa kabilang bubong pero hindi niya inaasahan na hanggang doon ay maaabot ng mga bitak ng bato. Unti-unti ring nasira ang kinakatayuan niya kaya wala siyang magawa kung hindi tumalon pababa sa labas ng simbahan. Malalaking bato rin ang sumunod kay Vlad sa pagpagsak at napakalaking impact ang tumama sa simbahan.
Unti-unting kumakalma ang sitwasyon sa paligid at si Vlad ay napaluhod dahil sa pagod sa pag-iwas sa mga bato. Ano daw ang nangyayari? Pero pagtingala ni Vlad ay lumantad sa kanya ang nawasak na simbahan. Naramdaman muli ni Vlad ang napakasamang energy na nanggagalin sa simbahan. Biglang may nagsalita at sinabi na nakakahanga daw ang pinakita ni Vlad. Napakagaling ng paglanding niya mula sa itaas ng simbahan. Dahan-daang lumingon si Vlad para tingnan kung sino ito. Ito ay walang iba kung hindi ang dulahan. Minura siya ni Vlad at sinabi na alam na niya sa simula na hindi siya isang tao. Ano daw ang nangyari sa iba niyang kasamahan? Nasaan na daw sila Gregory, Cade, at Justia? Sinabi ng dulahan na ang buhay ng tatlong kabalyerong yon ay wala namang halaga para sa kanya. Ang tanging gusto niya ay ang hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay. Ang black magic na nasa itaas kanina ng tower na humigop sa buhay ng mga bata. Galit na galit si Vlad nang makita ito. Sinabi niya sa dulahan na ibalik ito. Pero sinabi ng dulahan na kung kaya daw ni Vlad subukan niyang kunin ito sa kanya. Mabilis na sinugod ni Vlad ang dulahan. Babawiin niya ito at tatapusin niya ang dulahan. Sinalubong ng dulahan ang espada ni Vlad. Nagkasalubong ang aura ni Vlad at ang black magic ng dulahan na nagdulot ng isang maliwanag na impact. Sunod-sunod ang atake ni Vlad sa kalaban pero walang hirap lang itong iniiwasan ng dulahan. Sinabi niya kay Vlad na huwag nitong masyadong subukin ang kanyang swerte. Hindi daw niya alam kung hanggang kailan magtatagal ang paggalang niya sa kanyang mga kauri. Muling nagkasalubong ang kanilang mga espada. Tinanong siya ni Vlad kung paano sila naging magkauri. Pero sinabi ng dulahan na hindi si Vlad ang kanyang tinutukoy. Tila napatigil si Vlad nang marinig ang sagot niya. Ano daw ang ibig sabihin niya? Napakalakas na tinulak ni Vlad ang kalaban gamit ang espada niya kaya napa-atras ito. Pero kumuha lang pala ito ng buwelo para sa kanyang hinahandang atake. Napakabilis na inatake at gumanti ang dulahan kay Vlad. Sunod-sunod ang mga pagsaksak na ginawa ng dulahan sa kay Vlad na pilit niyang iniiwasan. Sa isip niya ay mas lalong bumibilis ang dulahan. Kapag nagpatuloy ito, hindi na niya kayang gumanti sa ganitong kabilis na mga atake. Sinabi ng boses sa kanya na huwag siyang mag-isip na huhulaan ang galaw ng kalaban niya. Tandaan niya na hindi tao ang kaharap niya at ang mga galaw nito. Muntik na si Vlad tamaan pero maswerteng napigilan niya ito. At bigla naman nasa harap na niya ang dulahan. Sinabi nito sa kanya na masyado daw siyang mabagal. Sinigaw ng boses ang pangalan ni Vlad sa pag-aakala ng boses na katapusan na ni Vlad. Pero biglang nilagay ni Vlad ang buong lakas sa kanyang paa at sinangga ang espada ng dulahan gamit ang kanyang armor sa balikat. Ito ay isang armor technique. Paano daw niya nagawa ito gamit lamang ang armor na gawa sa leather ng orc? Agad na limuwanag ang katawan ni Vlad matapos makatanggap ito ng pinsala sa armor o sa katawan. Nagulat ang dulahan. Nakakahanga naman daw ang nasasaksihan niya. Kahit isang apprentice na katulad niya ay nakatanggap daw ng blessing mula sa isang spirit. Ano kaya ang kinalaman ng dulahan sa pagkatao ng boses na nasa loob ni Vlad? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!